Ang susunod na hakbang ay hintayang matapos ang job sublimation. Tataas ng husto ang attributes, magbabago, mag-a-upgrade din ang mga skills. Ang pagkumpleto ng job change ay may isa pang benepisyo, mauunawaan ang mga bagong skills na lilito sa level 40, tulad ng pag-unawa sa talent skill sa unang job change. Hindi na kakailanganing gumamit ng skill scrolls para maunawaan ang skills tulad ng mga ordinaryong professional sa ikalawang job change. Mahirap ang job sublimation, ngunit napakalaki rin ng mga benepisyo. Nararamdaman ni Lin Moyo na patuloy pa ring tumataas ang kanyang attributes. Lalong lumalakas ang kanyang katawan, at ang kanyang lakas ng isip ay patuloy ding tumataas. Nagpapatuloy pa rin ang job change. Walang tigil na pinapatalsik ni Yan Guangsheng ang mga wilderness beast. Tila alam ng mga halimaw na hindi madaling kalabanin ang isang ito, kaya hindi na sila ng ahas sumugod pa. Nananatili na lang silang nakapalibot sa malayo. Masaya at relax si Yan Guangsheng, nagbabantay habang binabantayan din si Lin Moyo. Unti-unting humupa ang 7 kulay na liwanag ng sublimation. Bigla, isa pang sinag ng liwanag ang tumama pataas sa kalangitan. Ang liwanag na ito ay sukdulang dalisay, kasing dalisay ng jade. Ang buong katawan ni Lin Moyo ay lumutang, huminto sa gitna ng himpapawid. Hindi napigilan ni Bai Yiyuan na mapabulalas sa gulat, talent awakening. Si Meng Anwen sa bakuran ni Bai Shen ay napadilat din, may liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Talent awakening. Ikatlong talento. Nagising na ni Lin Moyo ang kanyang ikatlong talento. Nanginginig sa sobrang tuwa si Bai Yiyuan. Kumunat ang noo ni Yan Guangsheng, bakit ka ganyan kasabik? Hindi ba't nagising lang naman ang isang talento? Hindi naman sa hindi pa tayo nakakita niyan. Sabi ni Bai Yiyuan, ano bang naiintindihan mo? Ito ang ikatlong talento ni Moyo. Tanong ni Yan Guangsheng, oh, ano ngayon? Ano ngayon? May talent godstone si Moyo. Sa ikatlong job change sa level 70, maaari pa siyang magising ng isa pang talento. 4 na talento. Sigaw ni Yan Guangsheng, ngayon ay siya naman ang labis na nabigla. Ngunit pagkatapos ay nagtanong siya, kung may 3 talento ka na, tapos gagamitin mo ang talent godstone, hindi kaya mawalan na ito ng epekto. Ito, natigilan si Bai Yiyuan. Hindi pa niya naisip ang problemang ito. Paano kung 3 talento na talaga ang hangganan? Lilito pa kaya ang ika-4 na talento? Masyadong kampante ang nauna niyang pag-iisip. Hindi na rin sigurado si Bai Yiyuan ngayon. Tingnan na lang natin pagdating ng panahon. System notification sound, thought, nakuha ang talentong. Mental connection summon. Ang Necrolord ay nagtatag ng koneksyon sa isip sa mga summon. Kapag naubos ang mental power ng Necrolord, ang summon ay maglilipat ng sarili nitong mental power para punan ang Necrolord. Nakita ni Lin Moyo ang kanyang bagong talento, hindi niya mapigil ang matuwa. Sa epekto ng talentong ito, hindi ba't nangangahulugang walang hanggan ang kanyang spirit, mental power. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang spirit ng kanyang mga summon. Bukod pa rito, napakarami pa nila. Ganoong karaming spirit power, para sa kanya lang gamitin. Kahit tuloy-tuloy siyang gumamit ng skills sa loob ng mahabang panahon, hindi pa tiyak na mauubos ito. Pinapayagan nito ang kanyang kakayahang manatili sa laban na halos umabot sa walang hanggang estado. Sa paglitaw ng talentong ito, ang spirit recovery trait ng divine power ay halos naging walang silbi na. Kung mayroon ka ng walang hanggang spirit, bakit mo pa kailangang pabilisin ang spirit recovery? Ngunit, mas mabuti nang meron kaysa wala. Hindi naman tumatanggi si Lin Moyo na madagdagan pa ang attributes. Pagkatapos, isa pang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. System, nakita na nakakuha ng bagong talento ang host. Isinasagawa ang optimalisasyon ng sistema. Biglang lumitaw ang sistema, nagsimulang i-optimize ang talento. Hindi maintindihan ni Lin Moyo, pwede pa palang i-optimize ang talentong ito. Pagkatapos ng 10 segundo, muling umalingaw-ngaw ang boses ng sistema. System, optimalisasyon ng talento,
Kompleto. Pinagsanib ang talentong Life Summon link sa talentong Mental Connection Summon. Nakuha ng host ang natatanging God-level talent, Comprehensive Connection, komprehensibong koneksyon sa mga summon, sabay na tatanggapin ang pinsala, sabay na tatanggapin ang paggaling, sabay na pagbabahaginan ang gastos sa spirit. Natigilan si Lin Moyo. Pwede pa palang magsanib ang mga talento ko. Pagkatapos ng pagsasanib, nakakuha pa siya ng natatanging God-level talent. Mula 3 talento naging 2. Sino ang maniniwala kung sasabihin ito? Ngunit ito ang katotohanan, nangyari na. Maniwala man o hindi, medyo nahihirapan si Lin Moyo. Paano ko ito sasabihin kay Master mamaya? Hindi ko naman pwedeng sabihin na may sistema ako. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng sistema. System, nakita na ang host ay nasa 2nd job change. Natututo ng bagong skills. Sinisimulan ang optimalisasyon at pagsasanib ng bagong skills. Nakuha ang skill na Bleeding Curse. Sinisimulan ang pagsasanib sa Poison Starburst. Optimalisasyon, nagsisimula. Pinagsasanib ang Slow Curse at Damage Curse. Isinasagawa ang optimalisasyon. Nakuha ang skill na Status Resistance. Sinisimulan ang pagsasanib sa Blessing of Light. Isinasagawa ang optimalisasyon. Bumagal ang unti-unting pagtaas ng mga attribute. Patapos na ang 2nd job change. Sa labas ng Porma Sayon, nasiyahan sina Bai Yiyuan at Yan Guangsheng. Ang job change na ito ay naging matagumpay, higit pa sa inaasahan. Sa mga sandaling ito, mula sa malayo ay may umalingaw-ngaw na malakas na ingay. Kitang-kita ang pagbabago sa ekspresyon ng dalawa. Ang Wilderness Beast King. Tumingin ang dalawa kay Lin Moyo, umaasang mabilis na matapos ang job change. Nang umalingaw-ngaw ang tunog ng Wilderness Beast King, ang mga halimaw dito ay dumapa sa lupa, na parang sumasalubong sa pagdating ng kanilang hari. Isang napakalaking halimaw, na umaabot sa 1,000 metro ang taas, ang lumitaw sa kanilang paningin, sumusugod sa nakapangingilabot na bilis. Boom! Sumabog ang Porma Sayon. Lahat ng magic crystal at kayamanan sa loob ay sabay-sabay na sumabog. Kompleto na ang job change. Mabilis na lumapit ang dalawa sa tabi ni Lin Moyo. Old Meng, alis na tayo. Nagliwanag ng husto ang Godfall Tower, mabilis na inilayo ang 3 mula sa Desolate Land. Kasabay nito, ang katawan nito ay naging illusory. Sumugod na parang kidlat ang Wilderness Beast King. Mula sa bibig nito ay bumuga ito ng itim na liwanag, inatake ang Godfall Tower. Umugang ang Godfall Tower, tinamaan ng itim na liwanag at tumalsik, pagkatapos ay naglaho ng matagal. Sina Lin Moyo, Bai Yiyuan, at Yan Guangsheng ay sabay-sabay na lumitaw sa bakuran ni Bai Shen. Biglang tinaas ni Bai Yiyuan ang kilay, tumingin kay Meng Anwen. Nasugatan ka, ngumiti si Meng Anwen. Tinamaan ng isang buga mula sa nilalang na iyon. Ang nilalang na iyon, syempre ay ang Wilderness Beast King. Hindi malinaw kay Lin Moyo kung ano ang nangyari, nakita lang niyang hindi maganda ang itsura ni Meng Anwen. Senior Meng, ayos lang po kayo. Walang problema. Sa palad ni Meng Anwen ay lumitaw ang isang ilusyon ng Godfall Tower. Isang banayad na liwanag ang lumabas mula sa ilusyon, tumama sa kanyang katawan. Unti-unting bumuti ang kanyang itsura. Sabi ni Yan Guangsheng, talagang nakakatakot ang nilalang na iyon. Hintayin niyong tumaas pa ako ng 2 level, lumakas pa ng kaunti ang killing intent ko. Agad ko siyang pupuntahan para tadteren. Tumawa si Meng Anwen. Kahit patayin mo, hindi naman mamamatay. Bakit mo pa sasayangin ang lakas mo? Bamantong hininga si Bai Yiyuan. Sa katotohanan, hindi naman walang kapantay ang lakas niya. Kung magsasama-sama tayong 3, kaya natin siyang labanan. Kaya lang, hindi siya mapatay, kaya walang silbi kahit labanan. Malamig na ngumiti si Yan Guangsheng. Sino ang gustong makipagsanib puwersa sa iyo? Kaya ko siyang ayusin mag-isa. Palihim na natawa si Lin Moyo. Sinabi ni Yan Guangsheng dati na sa buhay na ito,
2 tao lang ang hinahangaan niya. Una, ang nasa Ancient Earth Dragon sa Eternal Battlefield. Pangalawa, ang matandang nasa Divine Light Academy. Ang iba, wala siyang hinahangaan. Mukhang totoo nga, tinamad na ring makipagtalo si Bai Yiyuan sa kanya. Tumingin siya kay Lin Moyo. Moyo, kumusta ang job change mo? Patanjin ako. Hindi pa tinitingnan ni Lin Moyo ang kanyang attributes pagkatapos ng job change, kaya agad niya itong sinuri ng mabuti. Pangalan, Lin Moyo. Trabaho, Necrolord, Unique, Antas, 40, EXP 0%, Stats, Lakas, 47,850 bilis, 47,850 espiritu, 100,650 katawan, 47,850 kagamitan, wala espesyal na katangian, physical damage reduction, 50%, espasyo ng pagtawag, skeleton mage, bilang, 170, undead army, 1920s. Katangian, divine power, LV 40, talento, comprehensive enhancement, LV 5, unique, comprehensive connection, unique, passive skills, status immunity, damage transfer, elemental resistance, LV 1, physical resistance, LV 1, active skills, soul flame, LV 40, corpse explosion, LV 6, bone armor, LV 40, bone spikes, LV 4, summon skeleton warrior, LV 40, summon skeleton mage, LV 40, summon skeleton archer, LV 1, summon shaman general, LV 40, curse of weakness, LV 40, poison starburst, LV 40, army buff, slaughter domain divine power, LV 40, lahat ng attributes dagdag 40%. Spirit recovery speed dagdag 4000%. Fatigue recovery speed dagdag 4000%. Comprehensive enhancement, LV 5, lahat ng skills dagdag 50 beses ang epekto. Comprehensive connection, kumpletong koneksyon sa mga summon, sabay na tatanggapin ang pinsala, sabay na tatanggapin ang paggaling, at pagbabahaginan ang gastos sa spirit. Status immunity, immune sa lahat ng negatibong status effect. Damage transfer, lahat ng pinsalang tatanggapin ng mage ay ililipat sa summon. Elemental resistance, LV 1, passive, ang sarili at mga summon ay magkakaroon ng dagdag 10% resistance sa elemental. Attacks, physical resistance, LV 1, passive, ang sarili at mga summon ay magkakaroon ng dagdag 10% resistance sa physical attacks. Soul Flame, LV 40, sinusunog ang kaluluwa ng target. Ang attack power ay depende sa spirit at skill level. Corpse Explosion, LV 6, pinasasabog ang bangkay, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 35% ng HP ng bangkay sa mga kaaway sa loob ng 6 na metrong radius. Bone Armor, LV 40, nagpapatawag ng buto para bumuo ng armor, nagbibigay ng depensa katumbas ng 4,000 constitution points. Maaaring gamitin sa iba. Bone Spikes, LV 4, nagpapakawala ng butong pang-atake. Ang bilang at lakas ay depende sa skill level at spirit. Summon Skeleton Warrior, LV 40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Warrior. Summon Skeleton Mage, LV 40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Mage. Summon Skeleton Archer, LV 1, nagpapatawag ng isang Black Iron Tier Skeleton Archer. Summon Shaman General, LV 40, nagpapatawag ng isang Shaman General para bumuo ng Undead Army. Bawat Shaman General ay kayang magdala ng miyembro katumbas ng summon space. Curse of Weakness, LV 40, sinusumpa ang lahat ng kaaway sa loob ng 100 metro radius,
binabawasan ang bilis nila ng 200% at tinataasan ang tinatanggap nilang pinsala ng 30% sa loob ng 1 minuto. Poison Starburst, LV-40, sa loob ng 100 metro radius, nagpapakawala ng matinding lason na atake sa lahat ng kaaway, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 400 constitution points bawat segundo sa loob ng 100 segundo. Army Buff, CUNG Bean, sa loob ng 30 segundo, lahat ng base attributes ng sarili at mga summon ay tataas ng 200%. Ang pinsalang dulot ng lahat ng atake ay tataas ng 500%. Cooldown, 1 oras. Slaughter Domain, Salok Lin VC, walang description sa teksto, tagumpay ang job upgrade. Mula Necromancer naging Necrolord. Nang makita ang attributes, nagulat si Lin Moyo. Ang 3 attributes lakas, bilis, at katawan ay umabot lahat sa 47,850. Ang numerong ito ay masyadong nakakagulat. Karamihan sa mga legendary level professional, pagkatapos makumpleto ang ikalawang job change, ang kanilang kabuoang attributes ay nasa average lang. Ang isang attribute niya pa lang ay lumampas na sa kabuoang attributes nila. Maging ang tulad ni Moyon na dumaan na sa job upgrade at naging mid-level legendary professional, ang kabuoang attributes niya ay nasa 600,000 lang. Ang attributes niya ay basta na lang tumaas, agad lumampas sa 100,000, ang bawat isa maliban sa spirit. Talagang hindi mapapantayan. Hindi pa kasama rito ang spirit attribute na lumampas na sa 100,000. Ang kanyang kabuoang 4-dimensional attributes ay umabot na sa 250,000. Pakiramdam ni Lin Moyo ay naging isang humanoid monster na siya. Ang Great Earth Dragon God na level 58 ay may kabuoang 4,400,000 attributes lang, Viet text says 44 na van. Pagdating niya sa level 58, malaki ang posibilidad na malampasan pa ng kanyang kabuoang attributes ang Great Earth Dragon God. Maihahambing na ang attributes sa isang world boss. Alam ni Lin Moyo na nakagawa siya ng isang record para sa sangkatauhan, sapat na para may sulat sa kasaysayan. Kahit sobrang nasa sabik, nanatiling kalmado si Lin Moyo. Dahil ang estado niya ngayon ay resulta ng kombinasyon ng maraming salik. Ang puso ng Blood Python ay nagdagdag ng 20,000 sa lahat ng attributes. Ang pagkain niya rito sa simula pa lang ng job change ay maituturing na bago pa siya maging high-level professional, gumamit na siya ng mga item na para lang sa mga high-level professional. Ang pagtaas ng attributes ay naapektuhan ng pagtaas, multiplier, mula sa job change, halos dumb-oble. Pagkatapos ay mayroon pang divine power. Bukod pa rito, ang mga karagdagang attributes ay tumaas din. Ngunit pag-isipang muli, medyo mapanganib ang ginawa niya. Kung hindi dahil sa kanyang passive skill na damage transfer, marahil ay patay na siya ngayon. Para sa ibang professional, halos tiyak na kamatayan ito, 100 na kamatayan, isang buhay na pagkakataon. Nang makita ang pananabik sa mukha ni Lin Moyo, nagtanong si Bai Yiyuan. Text cuts off question. Mabilis, ang tanong. Nanatiling nakapikit si Lin Moyo. Hindi sinasagot ang tanong ni Bai Yiyuan. Pagkatapos tingnan ang mga attribute, sinimula ni Lin Moyo tingnan ang mga skills. Ang unang nakita niya ay ang talento. Sa oras ng job change, nalaman na niyang ang bagong talento ay napagsanib sa nauna niyang talento. Naging isang God-level talent ito, comprehensive connection, kumpletong koneksyon sa mga summon, pagbabahaginan ng pinsala, paggaling, at gastos sa spirit. Dahil sa job change kanina, hindi ito masyadong napag-isipan ni Lin Moyo. Ngayon, nakikita niyang hindi simple ang talentong ito gaya ng itsura nito. Ang gastos sa mga skills ay pinapasan ng mga summon. Sa panlabas na anyo, tila walang hanggan lang ang spirit. Ngunit kung pag-iisipang mabuti, naintindihan ni Lin Moyo na may mas malalim itong papel. Sa katangiang ito, sa maikling panahon, kaya niyang magpatawag ng malaking bilang ng mga skeleton kahit mapatay ang mga skeleton ng mga nakamamatay na atake, basta't buhay pa siya.
bigyan lang siya ng kaunting oras, kaya niyang lumikha muli ng isang undead army sa maikling panahon. Hanggat buhay ang undead army, hindi madaling patayin siya. Hindi nakapagtataka na naging god-level talent ito. Talagang napakalakas. Pagkatapos suriin ang talento, kailangan ng suriin ang mga bagong skills. Si Lin Moyo ay parang isang general sa isang military parade, inoobserbahan ang lahat ng pagbabago sa mga skills. Dahil dumaan siya sa job sublimation, automatiko niyang natutunan ang mga level 40 skills. Hindi na niya kailangang gumamit ng skill scrolls. Kasabay nito, sa paggising ng mga bagong skills, ang sistema ay nagsagawa rin ng optimalisasyon at pagsasanib ng mga skills. Tiningnan ni Lin Moyo ang lahat, nakitang karamihan sa mga skills ay hindi nagbago, lumakas lang. Ang unang nagkaroon ng pagbabago ay ang Blessing of Light. Nakuha niya ang skill na ito mula sa Light Jade na naglaho na. Napagsanib ito sa bagong skill na lumitaw, naging passive skill na status immunity, immune sa lahat ng negatibong status. Ang mga negatibong status na tinutukoy sa mga skills ay kinabibilangan ng mga sumpa, pagkontrol, pagsil, at iba pang estado. Dati, ang Blessing of Light ay active skill, bawat gamit ay tumatagal ng 30 minuto, at ang cooldown ay 30 minuto rin. Kahit kapaki-pakinabang, kailangan pa rin siya mismo ang gumamit. Ngayon, naging passive skill na ito, hindi na niya kailangang paghirapang i-activate. Kaya niyang mapanatili ang status immunity skill anumang oras. Sa pagkakaalam ni Lin Moyo, walang ibang trabaho ang may ganitong uri ng passive skill. Maging ang dragon race na may natural na mataas na resistance sa mga negatibong kondisyon ay hindi makakamit ang kumpletong immunity. Ang ikalawang nagbago ay ang dalawang curse skills na pinakamadalas gamitin ni Lin Moyo, Slow Curse at Damage Curse ay napagsanib sa isang skill, Curse of Senility. Curse of Senility, LV40, sinusumpa ang lahat ng kaaway sa loob ng 100 metro radius. Bilis -100%, dapat 200% base sa nauna, pinsalang tinatanggap dagdag 30%. Tagal, 1 minuto. Pagkatapos ng pagsasanib, humina ang dating bahagi ng slow curse. Ang bagong skill ay nagbago sa sakop ng sumpa na naging 100 metro. Ang bilis ng kaaway ay nabawasan ng 200%, habang ang dating damage curse, hindi nagbago ang pagtaas ng pinsala ngunit lumawak ang sakop. Dahil sa Comprehensive Enhancement Talent Bonus, ang bilis ng kalaban ay bababa ng 50 beses, dapat 100x, at ang pinsalang matatanggap ay tataas ng 15 beses, dapat 1.5x. 30% asterisk 50 katumbas 1,500% katumbas 15x. Ang pagsasanib ng dalawa ay nagpupuno sa isa't isa at nakakamit ng mas magandang epekto. Tinutugunan nito ang kahinaan ng mga sumpa na hindi maaaring magkasabay sa laban. Hindi na kailangang pumili ni Lin Moyo. Ang ikatlong skill, sa ikalawang job change, nagising ni Lin Moyo ang bagong skill na Bleeding Curse. Pagkatapos, napagsanib ito sa Poison Starburst, naging bagong skill, Poison Starburst, LV40, nagpapakawala ng matinding lason na atake sa lahat ng kaaway sa loob ng 100 metro radius, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 400, Constitution, points bawat segundo. Tagal, 100 segundo. Pinanatili ng skill na ito ang orihinal na lakas, ng Poison Starburst, ngunit ang sakop at tagal nito ay tumaas ng husto. Malawak ang sakop ng pinsala. Sa sitwasyong walang bangkay, ito ang magiging pinakamalakas na group attack skill ni Lin Moyo, 20,000 points of Constitution, HP, damage per second. Mali yata calculation dito. Dapat 400 asterisk 50 katumbas 20,000. Mahabang 5,000 segundo, dapat 100s. Ang kabuoang pinsala ay napakalaki. Kung isasama pa ito sa Army Buff skill, mula sa staff, ang pinsala ng Poison Starburst ay magiging sukdulang nakakatakot. Pagkatapos tingnan ang pagbabago sa tatlong skills,
ibinaling ni Lin Moyo ang atensyon sa kanyang bagong skill, Summon Skeleton Archer. Summon Skeleton Archer, LV1, nagpapatawag ng isang Black Iron Tier Skeleton Archer. Ang paglitaw ng Archer ay nagpapakita na mayroon na siyang long-range physical attack capability. Muling tumaas ang bilang ng miyembro ng Undead Army. Kumpleto na ang melee, magic, at ranged. Gumawa ng ilang kalkulasyon si Lin Moyo at natuklasan niyang 3 bagong skills talaga ang nakuha niya sa ikalawang job change. 2 sa mga skills ay napagsanib sa mga dati na niyang alam. Ang talagang nadagdag ay ang Summon Skeleton Archer skill. Bukod dito, ang 2 pang pangunahing summon ng skills ay nagkaroon din ng pagbabago, Summon Berserk Skeleton Warrior, LV40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Warrior. Summon Berserk Skeleton Mage, LV40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Mage. Bagaman hindi pa niya nakikita ang tiyak na attributes, hindi may kakaila na tiyak na mas malakas ito. Pagkatapos tingnan ang lahat ng skills, napansin pa ni Lin Moyo ang ilang pagbabago. Ang summon space ay tumaas. Mula sa unang job change, nadadagdagan ito ng 10 bawat level. Sa level 39, mayroon siyang 370 summon space. Karaniwan, sa level 40, dapat ay 400 ito. Pagkatapos ng job sublimation na ito, ang bilang ng summon space ay naging 600. Tumaas ng 50%. Ang bilang ng Undead Army na kayang dalhin ng Shaman General ay katumbas ng summon space. Sa madaling salita, bawat Shaman General ay kayang magdala ng 600 skeletons. Ang Undead Army ay binubuo ng 20 Shaman Generals. Kung gayon, magkakaroon siya ng 12,000 skeletons. Isang hukbo ng 10,000, ganito kabilis na buo. Kasama pa ang nakapangingilabot na attributes ng mga skeleton, pakiramdam ni Lin Moyo ay kaya niyang maglakad ng patagilid sa maraming iba't ibang dungeons. May isa pang pagbabago, parehong nawala ang titulo at kagamitan. Nawala ang bonus ng titulo. Lahat ng kagamitan ay naging walang silbi. Kahit suot pa niya ang mga kagamitan, hindi niya maramdaman ang bonus na binibigay nito. Iniisip ni Lin Moyo na marahil ay dahil ang kanyang trabaho, na unique, dati ay walang kakayahang makinabang sa bonus mula sa mga accessory. Ngayon, parehong nawalan ng bisa ang bonus ng titulo at kagamitan. Kailangang umasa ng buo sa sarili niya si Lin Moyo. Bumulong siya sa kanyang puso, bumantong hininga. Ano paman, sapat na ang lakas ko. Ngayon, ang kanyang spirit ay walang hanggan, ang attributes niya ay tumaas ng husto. Kahit walang titulo o kagamitan, hindi ito problema. Napakalaki ng nakuha sa ikalawang job change. Kumpletong pag-angat sa attributes, God-level talent, at mga bagong na-optimize na skills lahat ay malakas. Nagmulat ng mata si Lin Moyo, nakita ang 3 kinabay Yiyuan na umiinom ng tsaa sa malapit. Mukhang wala silang pakialam sa job change niya. Gayunpaman, sa paminsan-minsang pagsulyap ni Bai Yiyuan, malinaw na hindi ito totoo. Nag-isip si Lin Moyo ngunit hindi binuko ang guro niya. Teacher, Senior Meng, tapos na po ang job change ko. Salamat po sa 2 teacher at kay Senior Meng sa pagprotekta. Magalang na nagtimpla ng tsaa si Lin Moyo at nagsalin para sa 3. Kalmadong tumango si Bai Yiyuan. HMM, ano na? Sabihin mo, nakikita nilang lahat ang bagong trabaho ni Lin Moyo, Necrolord. Isa rin itong bagong trabaho na hindi pa kailanman lumitaw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinabi ni Lin Moyo ang lahat ng talento at skills na nakuha niya. Nang mabanggit ang bagong talento na napagsanib sa talentong nakuha niya dati mula sa Dragon Crystal, na bumuo ng isang ganap na bagong God-level talent, sabay na nagpakita ng pagkabigla sina Bai Yiyuan at Yan Guangsheng. Sabay silang napabulalas, paano nangyari yun? Tanging si Meng Anwen lang ang medyo kalmado. Umubo siya ng bahagya, huwag kayong magulat, ang pagsasanib ng skills na ganito ay nangyari na dati sa kasaysayan.
Agad na nabaling ang atensyon ng dalawa kay Meng Anwen. Sabi ni Bai Yiyuan, bakit hindi ko alam? Old Meng, hindi mo ako binibiro, no? Sagot ni Meng Anwen, nakasulat sa Annals of the Secluded Kingdom. Nasa mga pahina, ganito at ganyan. Pwede ninyong tingnan mismo. Hindi lang talento ang pwedeng magsanib, pati skills din. Kaya sinasabi ko, kayong dalawa, masyadong kaunti ang binabasa ninyo, kaya maraming kakaibang bagay ang hindi nyo alam. Nakahinga ng maluwag si Lin Moyo. Hindi niya rin alam kung paano ito ipapaliwanag. May mga tao na pala na nakaranas ng pagsasanib ng talento at skills. Mabuti naman. Maiiwasan niyang mag-isip pa ng dahilan. Tanong ni Meng Anwen, ano na ang attributes mo ngayon? Sinabi ni Lin Moyo ang totoo. Ang spirit attribute ko ay kalalampas lang ng 100,000, uminom ng tsaa si Yan Guangsheng, marahang tumango. Ang kabuoang attributes ay 150,000, 15 van. Kung ibabawas ang 20,000 mula sa heart meat, may natitira pang 70,000, 7 van, attributes. Hindi masama, mas mataas kaysa sa ibang professional. Teka, biglang sumigaw si Bai Yiyuan. Moyo, sinabi mo bang 3 magkakaibang attributes yun? Ibig sabihin, kabuuan o bawat isa, sabi ni Lin Moyo, bawat isa po. 47,850 PFFT. Naibugan ni Yan Guangsheng ang tsaa sa bibig niya, tumalsik sa mukha ni Bai Yiyuan. Sumigaw siya, kakaiba, hindi ba't 250,000, 25 van, ang kabuoang attributes mo? Tumango si Lin Moyo, komportableng umamin. Maging si Yan Guangsheng, na isang God-level expert, ay hindi na napigilan ang pananabik sa puso niya ngayon. Level 40, ang attributes mo ay ilang beses na mas mataas kaysa sa ibang professional. Inubos ni Bai Yiyuan ang tsaa sa tasa, may halong pananabik ang boses na umalingaw-ngaw sa lalamunan niya. Ang kabuoang attributes mo ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga mid-level legendary professional. Talagang humanoid boss ka, world boss. Ngumiti rin ang mukha ni Lin Moyo. Lahat po ay dahil sa magandang pag-aayos ni teacher. Kung wala si Elder Yan na nagprotekta, sa puso, at si Teacher Bai na nag-ayos ng job change formation, at si Senior Meng na nagpayo at nagturo, tiyak na hindi ko makakamit ang ganitong attributes ngayon. Determinado niyang ibinigay ang lahat ng kredito sa 3. Ang linyang ito ay napaka-epektibo sa 3. Hindi inagaw ni Bai Yiyuan at Yan Guangsheng ang kredito. Hindi rin ito maihihiwalay sa sarili mong pagsisikap. Winagayway ni Bai Yiyuan ang kamay, isang maliit na kahon ang inihagis sa kamay ni Lin Moyo. Ito para sa iyo. Ituring mong gantimpala sa matagumpay mong job change. Na-curious si Lin Moyo, binuksan ito. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula sa kahon, kasama ang matinding elemental fluctuations. May 3 alahas na maayos na nakalagay sa kahon, isang singsing, hako, at kwintas 3 pirasong alahas, at isang talisman. Paglabas mula sa bakuran ni Bai Shen, hawak pa rin ni Lin Moyo ang maliit na kahon na ibinigay ni Bai Yiyuan. Sa loob ng kahon ay may 3 pirasong alahas at isang intermediate cooldown talisman. Intermediate cooldown talisman, kayang alisin ang cooldown ng mga dungeon na mas mababa sa platinum tier. Natitirang gamit, 30/30ths. Napaka-maalalahanin ni Bai Yiyuan, maaga pa lang ay naghanda na siya ng intermediate cooldown talisman para kay Lin Moyo. Bagaman hindi ito kailangan sa dungeon hall, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa ibang lugar. May bakas ng pasasalamat sa tono ni Lin Moyo. Tinago niya ang cooldown talisman, pagkatapos ay tiningnan ang 3 alahas. Core ring, jewelry, platinum tier, lahat ng attributes dagdag 10%. Resistance sa lahat ng negatibong status dagdag 50%, tagal -50%, dapat -50%. Lahat ng skills dagdag 1 level. Horn earrings, jewelry, platinum tier,
Lahat ng attributes dagdag 15%. Lahat ng pinsalang natatanggap -5%. Lahat ng skill damage dagdag 30%. Wind necklace, jewelry, platinum tier. Lahat ng attributes dagdag 20%. Lahat ng skill damage dagdag 30%. Skill cooldown time -20%. Lahat ng tatlong alahas ay platinum tier. Ang attributes ay napakalakas. Hindi na ito pagtaas ng tiyak na bilang ng attributes, kundi pagtaas base sa porsyento. Kung mas malakas ang kabuuang attributes ng gumagamit, mas mataas ang pagtaas. Kahit pagkatapos umabot sa level 70, kahit God level pa, hindi ito magiging problema. Ang tatlong alahas na pinagsama ay kayang itaas ang lahat ng base attributes ng buo-buong 45%. Kasama pa ang ibang mga pagpapabuti, hindi eksaherasyon na sabihing ang isang level 40 professional na suot ito ay kayang makipagsabayan sa level 45 o kahit level 47 professional. Kasabay nito, simula sa platinum tier, ang mga kagamitan ay maaari ng i-enchant sa pamamagitan ng isang enchanter. Ang attributes ng kagamitan ay maaaring tumaas pa ng isang antas. Ngunit para kay Lin Moyo, ang tatlong alahas na ito ay hindi magagamit. Sinubukan ni Lin Moyo, ngunit kahit isang puntos ay walang nadagdag. Sa ngayon, tila siya ay tinatanggihan ng kagamitan. Ang basic equipment ay walang silbi, pati na ang mga alahas. Gusto niyang isauli ang mga alahas kay Bai Yiyuan, ngunit iwinagayway ni Bai Yiyuan ang kamay, sinabing walang dahilan para isauli ang bagay na natanggap na. Sinabi pa niyang kung ayaw ni Lin Moyo, pwede niyang itago para sa kanyang anak, o ibigay sa iba. Sa madaling salita, kahit itapon pa niya, huwag lang ibalik sa kanya. Walang magawa si Lin Moyo kundi tanggapin ito. Hiniling ni Bai Yiyuan na mag-adapt muna siya sa mga na-upgrade na attributes at skills. Pagkatapos, kapag naka-adapt na siya, bumalik siya para hanapin siya. Nag-isip sandali si Lin Moyo at pumunta sa dungeon hall. Paglitaw niya sa dungeon hall, ang dating maingay na lugar ay agad na tumahimik. Napansin ng lahat si Lin Moyo. Katatapos lang ng kanyang job change, hindi pa niya ganap na naitatago ang kanyang aura. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Lin Moyo ay naglalabas ng aura ng isang high-level professional, bumubuo ng natural na pressure sa maraming low-level professionals sa dungeon hall. Bagaman mayroon ding mga high-level professional, karamihan pa rin ay low-level. Sa sandaling makita si Lin Moyo, maraming tao ang napahawak sa kanilang bibig. Si Godlin. Nag-job change na siya sa pangalawang beses. Diyos ko, kalahating taon pa lang siya sa paaralan, paano siya nakapag-second job change na? Napakabilis ng pag-level up ni Godlin. Kalokohan. Si Godlin ay laging nagsosolo sa hell difficulty ng mga dungeon. Hindi ba't mabilis talaga? 5 taon na, hindi pa ako nakakapag-job change. Kung ikukumpara sa kanya, basura talaga ako. Nagbulungan ang lahat dito, ngunit hindi sila nang ahas magsalita ng malakas. Iba na ngayon ang katayuan at pagkakakilanlan ni Lin Moyo. Bagaman estudyante pa rin siya, ang kanyang katayuan bilang God General ay hindi na maabot ng karamihan. Sa buong Shengxia Empire na may daan-daang milyong populasyon, ilan lang ba ang God Generals? Isa si Lin Moyo sa kanila. Habang nag-iisip, pumasok siya sa loob ng dungeon hall. Pumili si Lin Moyo ng isa sa mga elemental dungeon, ang Wind Elemental Dungeon. Nag-teleport siya papasok. Kung gusto niyang masanay sa mga skills at mag-adapt sa mga attributes, ang pinakamagandang paraan ay ang pakikipaglaban. Lumaban ng mas marami, natural na masasanay siya. Bukod dito, gusto pa ni Lin Moyo na punan ang Undead Army at paunlarin ang bagong nagising na skill na Summon Skeleton Archer hanggang level 40. Whirlwind Plains Dungeon.
isa sa 5 pangunahing elemental dungeon, isang level 42 dungeon. Ang mga professional mula level 37 hanggang 47 ay maaaring pumasok. Hindi pa ganap na na-upgrade ang dungeon, sa kasalukuyan ay mayroon lamang itong Nightmare at Normal difficulty. Pinili ni Lin Moyo ang Nightmare difficulty. May nakakita kay Lin Moyo na pumasok sa Whirlwind Plains dungeon, agad silang natakot at nagsabi, pumasok si Godlin sa Whirlwind Plains dungeon. Ang elemental dungeon na ito ay maa-upgrade na rin. Maraming tao ang naakit ang atensyon. Kasabay nito, kusa nilang pinigilan ang mga papasok pa lang sa dungeon. Kapag na-upgrade ang dungeon, ang Nightmare difficulty ay agad na magiging Hell difficulty sa isang iglap. Kung may nasa loob na hindi maingat, mapapahamak sila. Lahat sila ay magkakaklase, kaya natural lang na magbabala sila para maiwasan ang panganib. Sa loob ng Whirlwind Plains dungeon, tumayo si Lin Moyo sa malambot na damuhan. Dama niya ang banayad na hangin sa mukha, dala ang kaaya-ayang amoy ng berdeng damo. Ito ang mundo ng hangin. Isang malawak at walang hangganang kapatagan. Sa lupa ay may tumutubong makapal na maikling berdeng damo, sumasayaw sa hangin. Nagpatawag si Lin Moyo ng isang berserk skeleton warrior. Ito ang unang beses niyang magpatawag ng skeleton pagkatapos ng job change. Isang itim na hangin ang umugang, na parang ang buong mundo ay nalulunod sa kadiliman. Ang Platinum Tier Berserk Skeleton Warrior ay naglalabas ng puting liwanag sa buong katawan. Ang mga buto nito ay may makintab na metalikong kinang. Sa mga buto ay may mga piraso ng pula na patuloy na dumadaloy. Ang soul flame sa ulo nito ay napakaliwanag, nag-aalab. Mas matangkad ng bahagya ang Platinum Tier Berserk Skeleton Warrior kaysa dati, halos 2 metro ang taas. Mas malaki rin ang mga buto. Ang bloodess sa kamay nito ay nawala, napalitan ng isang malaking palakol. Mukhang mas mabangis ito. Mukhang ayos naman. Medyo nakakatakot. Ngumiti si Lin Moyo at binuksan ang attributes nito. Berserk Skeleton Warrior, Platinum Tier, Antas, 40 lakas, 110,000 bilis, 110,000 espiritu, 110,000 katawan, 110,000 skill, Berserk Barrage, LV1, Berserk Barrage, LV1, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 500% ng sariling lakas sa target. Cooldown, 10 minuto. Ang bawat attribute ay 110,000. Ang kabuuang attributes ay 440,000. Lubhang nakakagulat. Gayunpaman, ito ay inaasahan na ni Lin Moyo. Noong level 39 siya, ang nag-iisang attribute ng Skeleton Warrior ay umabot na sa 76,000, kasama ang buffs. Mali yata ang pagkakaintindi sa multiplier, 40x raw. Dapat 50x base sa Comprehensive Enhancement LV5. Noong panahong iyon, ang base attribute ay 1900. Ngayon, ang base attributes ay naging 2,200. 110,050 katumbas 2,200. Kung walang comprehensive enhancement talent, ang mga skeleton ay hindi talaga gaanong kalakas. Ngunit ang tunay na lakas ng undead army ay nasa bilang nila, hindi sa individual na lakas. Sa kasalukuyan, kahit walang talent boost, mas malakas pa rin si Lin Moyo kaysa sa mga professional sa kaparehong antas. Para sa mga professional sa kaparehong antas, ano naman kung mas malakas ang attributes nila? Kaysa sa skeleton, mayroon kang isa, mayroon akong mahigit 10,000. Maging ang legendary level professional ay kailangang tumakbo. Sa komprehensibong pagtaas, may kakayahan si Lin Moyo na lampasan ang mga hamon at lumikha ng mga alamat ng paulit-ulit. Sunod, tingnan natin ang mage. Malakas na hangin ang umihip. Malaking halaga ng elemento mula sa lahat ng direksyon ang dumating, lumilikha ng umuugong na mga bagyo. Ang Platinum Tier Berserk Skeleton Mage ay mas maliit ng kaunti kaysa sa Berserk Skeleton Warrior. Wala itong hawak na palakol, sa dalawang palad nito ay may nabubuong mga aipo-aipo na walang tigil na umiikot.
Lahat ng uri ng elemento ay naroon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Lin Moyo. Nagbago ang Skeleton Mage, lubos na naiiba kaysa dati. Berserk Skeleton Mage, Platinum Tier, Antas, 40 lakas, 25,000 bilis, 25,000 espiritu, 150,000 katawan, 25,000 skill, Elemental Barrage, nagdudulot ng pinaghalong elemental na pinsala sa target. Ang lakas ay natutukoy ng spirit power. Hindi na nahahati sa iba't ibang uri ang Skeleton Mage. Ang damage skill nito ay sumasaklaw na sa maraming elemento. Sa ganitong paraan, kahit na immune ang halimaw sa isa o dalawang uri ng elemental damage, makakagawa pa rin ng epekto ang Skeleton Mage. Hindi tulad dati na isang bahagi ng Skeleton Mage ay nakatayo lang at nanunood, parang mga cheerleader na sumisigaw. Patuloy siyang nagpatawag ng dalawang skeleton. Ang spirit ay nabawasan lang ng 1 puntos, parang simboliko lang, pagkatapos ay agad na napuno muli sa isang iglap. Kung hindi palaging binabantayan ni Lin Moyo ang kanyang spirit attribute, hindi niya malalaman kung nagbago ba ito o hindi. Walang hanggang spirit. Naalala niya noon, para magsanay ng skills, ilang beses siyang kailangang magpabalik-balik, naghahanap ng desert fruit sa Tyrant Desert Dungeon. Talagang hirap na hindi masabi. Bumantong hininga siya, inaalala ang pait at tamis. Sinimulan ni Lin Moyo na ipatawag ang mga skeleton archer. Sa kasalukuyan, maliban sa corpse explosion skill na kailangan niyang sanayin, ang summon skeleton archer na lang ang natitira, na hindi pa LV40. Ang spirit ay hindi nahadlang. Kaya ang bilis ng pagsasanay ay agad na matutukoy ng bilis ng kanyang pagcast ng spell. Paulit-ulit na ginamit ni Lin Moyo ang skill, walang tigil na nagpapatawag ng skeleton archer, pagkatapos ay kinakansela ang summon. Bawat segundo ay kaya niyang magpatawag ng 1 beses. Sa ganitong paraan, ang skill level ng Skeleton Archer ay nagsimulang bumilis ang pag-angat. Tila hindi nauubos ang spirit. Kahit mahirapang maubos ang kaunti, mabilis naman itong napupuno muli. Libu-libong skeleton, hindi alam kung gaano karaming spirit attribute ang nababawi, halos imposible nang maubos ito. Sa labas ng dungeon, ang mga taong naghihintay sa pag-upgrade ng dungeon ay natulala. Lumipas ang oras, 1 oras na ang nakalipas. Walang kagalaw-galaw ang dungeon. Pagkatapos, lumipas ang 2 oras, 3 oras, wala pa ring nangyayari sa dungeon. Sa kasalukuyan, ang fastest record sa Whirlwind Plains, Hell, ay mukhang patay na record parang napakatagal. Ang Nightmare difficulty ay 2 oras 32 minuto lang, ang record. Si Lin Moyo ay nanatili na sa loob ng ganoon katagal. Hindi lang hindi nag-upgrade ang dungeon, kundi hindi pa rin siya lumalabas. Si Godlin, mahigit 4 na oras na siyang nasa loob. Natulog na yata siya sa dungeon. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari. Kakaiba talaga. Hindi naaayon sa karaniwan niyang estilo. Walang pakialam si Lin Moyo sa mga tao sa labas. Walang tigil siyang nagsasanay ng skills sa loob ng dungeon. Ngayon, mayroon siyang walang hanggang spirit power, pareho lang kung saan siya magsasanay. Ang bilis ng pagsasanay ay nakasalalay na lang sa bilis ng kanyang pagcast. Kung mas mataas ang skill level, mas mabagal ang bilis ng pagsasanay. Sa simula, halos 1 oras lang ang ginugol ni Lin Moyo para sanayin ang Summon Skeleton Archer hanggang level 10. Pagkatapos, umabot pa ng 3 oras bago ito umabot sa level 20. Pagkatapos noon, lalo pang bumagal. Mula level 30 hanggang level 40 lang, ginugol ni Lin Moyo ang halos 15 oras. Kung hindi dahil sa kanyang talento, kahit pa sa bilis ng kanyang spirit recovery kasama pa ang laman ng Great Earth Dragon God, aabutin pa rin ng maraming araw para sanayin ito. Sa kabuuan, halos 26 na oras ang ginugol niya para sanayin ang Summon Skeleton Archer hanggang level 40. Medyo mabagal pa rin ang pagsasanay. Hindi sapat ang bilis ng pagcast, ano?
Mabuti na lang at medyo mabilis pa rin ang recovery speed ko. Sa loob ng mahigit isang araw, tuloy-tuloy siyang gumamit ng skills, walang tigil kahit isang minuto, isang segundo. Hindi man lang nakaramdam ng pagod si Lin Moyo. Sa recovery speed na umaabot sa 40 beses, 4,000%, palagi niyang napapanatili ang estado ng puno ng sigla. Para sanayin ang isang skill mula level 1 hanggang level 40, kailangan ng mahigit isang araw. Sa pananaw ni Lin Moyo, napakabagal nito. Kung mas mabilis lang sana ang pagcast, mas bibilis pa ang pagsasanay. Ngayon, ang bilis ng pagcast ang nagdedetermina sa bilis ng pagsasanay. May ilang kagamitan na maaaring magpataas ng casting speed, ngunit hindi magamit ni Lin Moyo ang kahit isa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung malalaman ng iba na sa ganitong bilis ay nagrereklamo pa siyang mabagal, tiyak na iismiran siya. Ang Platinum Tier Skeleton Archer ay hindi gaanong naiiba ang laki sa Skeleton Mage. Pareho silang mas maliit kumpara sa Skeleton Warrior. Hawak nito ang isang matibay na pana na puno ng mga tinik na buto, at isang bowstring na hindi alam kung anong materyal ang gawa. Wala itong dalang palaso sa katawan. Ang ginagamit ng Skeleton Archer ay energy arrows, hindi kailangan ng pisikal na palaso. Sa ibabaw ng matibay na pana, may mga kislap ng kuryente na patuloy na lumalabas. Mukhang kakaiba ito. Skeleton Archer, Platinum Tier, Antas, 40 lakas, 60,000 bilis, 80,000 espiritu, 60,000 katawan, 60,000 skill, Soul Lock, Passive. Ang mga atake ay tiyak na tatama. Ang level ng attributes ng Skeleton Archer ay mas mababa ng kaunti kaysa sa Skeleton Warrior, halos katumbas lang ng Skeleton Mage. Ang skill nito ay napakakaiba rin, isa palang passive skill. Nang makita ni Lin Moyo ang passive skill nito, agad siyang nakaramdam ng pagkamangha at tuwa. Sa wakas, may paraan na para harapin ang Abyss at ang mga torrentadong dragon race na yon. Noon, nang nasa Abyss si Lin Moyo at inatake ng mga Abyss Demon Sword mula sa malayo, bagaman kayang gumanti ng mga Skeleton Mage, napakaliit lang ng epekto nito. Sa huli, walang nagawa si Lin Moyo sa kanila. Kung papalitan ang mga Skeleton Mage ng mga Skeleton Archer, at isasama pa ang passive skill nito, mag-iiba ang resulta noon. Sa sandaling ito, sabik na si Lin Moyo na makita kung gaano kalakas ang Skeleton Archer. Minsan, hindi lang attributes ang tinitingnan, kundi kailangan ding obserbahan ang aktwal na epekto. Hindi gumalaw si Lin Moyo. Hindi rin umalis sa dungeon. Nagsimula siyang magpatawag ng mga skeleton ng grupo-grupo. Kung gusto mong magsibak ng kahoy, kailangan mong hasain ang palakol. Kung gusto mong mag-level up ang dungeon, kailangan mo ng punan ng husto ang Undead Army. Lumawak ang summon space, dumami rin ang Undead Army, pinupunan ang lahat ng espasyo. Tuloy-tuloy siyang nagpatawag, walang tigil kahit isang segundo. Ngunit inabot pa rin ng mahigit isang oras bago mapuno ng husto. Sa labas ng dungeon, kakaunti na lang ang mga taong naghihintay. Mahigit isang araw nang nasa loob ng dungeon si Lin Moyo at hindi pa lumalabas. May ilang nag-akala na umalis na si Lin Moyo. Ang pag-alis sa dungeon ay hindi naman kailangang dumaan sa dungeon hall, may ilang kayang direktang mag-teleport palabas mula sa loob ng dungeon. Gayunpaman, hindi nagbago ang record, hindi pa rin na-upgrade ang dungeon. Patunay ito na hindi pa natatapos ni Lin Moyo ang dungeon. May natira pang isang grupo ng mga tao na matiyagang naghihintay pa rin. Sa loob ng dungeon, gumugol pa si Lin Moyo ng isa pang oras. Sa wakas, napuno na niya ng husto ang buong Undead Army, 12,000 na Undead Army units. Mali yata. Dapat 12,000 skeletons. Nahahati sa 20 na Undead Army groups, bawat isa ay may 600 units, Berserk Skeleton Warrior, Berserk Skeleton, Mage, Skeleton, Archer bawat uri ay may 200. Sa kabuuan ay 12,000 skeletons.
Ang kanilang presensya ay napakalakas, nagdudulot ng takot sa iba. Pakiramdam ni Lin Moyu ay mas malakas pa ito ng ilang beses kaysa noong labanan niya ang Pseudo Dragon Army. Subukan natin. Tumayo ng matagal si Lin Moyu. Sa wakas ay gumalaw na siya. Dinala niya ang Undead Army papalalim sa dungeon. Mabilis siyang nakakita ng isang grupo ng mga halimaw, isang Wind Elemental Soul na lumulutang sa himpapawid, at tatlong magkakamukhang kaluluwa, Wind Sprites, na nakapalibot dito. Mga halimaw na grupo-grupo. Naisip ni Lin Moyu. Itinaas ng Shaman General ang kanyang staff, inactivate ang support status. Skill, Army Enhancement. Agad tumaas ang attributes ng lahat ng miyembro ng Undead Army. 4 na Skeleton Archer ang nag-target sa kanila. 4 na matutulis na palaso ang lumitaw mula sa gitna ng himpapawid at mabilis na lumipad. 4 na matutulis na palaso ang lumitaw mula sa gitna ng himpapawid at mabilis na lumipad. Napakabilis nila. Pakiramdam ni Lin Moyu ay para silang mga kidlat. Kahit sa paningin niya, hindi niya makita ng malinaw. Mula sa kanyang pananaw, tumama na ang palaso sa kalaban pagkaalis pa lang nito sa pana. Medyo nagulat siya sa puso. Ang bilis nga, mabilis ding lumipad ang detection. Wind Sprite, Monster, Elite, Enhanced, Antas, 43 lakas, 20,000 bilis, 30,000 espiritu, 30,000 katawan, 30,000 skill, Whirlwind Ball katangian, Wind Element Immunity, Physical Damage Reduction 50%. Ang Wind Sprite ay hindi isang purong elemental na halimaw, kaya hindi ito ganap na immune sa mga physical attack. Bukod dito, ang atake ng Skeleton Archer ay hindi rin purong physical damage, tila may kasama itong kaunting lightning element. Isa itong pinagsamang atake, 4 na matutulis na palaso ang tumama sa target ng sabay, gumawa ng malakas na ingay. Pagkatapos ma-atake, mabilis ang reaksyon ng mga Wind Sprite. Ang kanilang agility attribute ay 30,000, hindi maliit. Hindi lang iyon, napakabilis din ng kanilang reaksyon. Malaking halaga ng wind element ang sabay-sabay na nagsimulang magtipon sa harap ng 4 na Wind Sprite. Isang whirlwind ball ang mabilis na nabuo. Fat, isa na namang matinis na tunog ng banggaan. Wala pang isang segundo, ang ikalawang bugso ng atake mula sa mga Skeleton Archer ay tumama na sa target. Ang skill ng 4 na Wind Sprite ay mabilis na nasira. Nahulog sila sa estado ng pagkahinto sa isang iglap. 4 na sunod-sunod na atake pa. Sa maikling isang segundo na nahinto ang mga Wind Sprite, umatake ng tuloy-tuloy ang mga Skeleton Archer ng 4 na beses. Kill. 4 na kill notification ang sunod-sunod na lumitaw. Napatay na ang 4 na Wind Sprite. Pagkatapos ng skill na Army Enhancement, ang attack frequency ay 3 palaso bawat segundo. Sa esensya, ang attack frequency ay katumbas ng Skeleton Warrior, mas mabilis ng kaunti kaysa sa Skeleton Mage. Ang attack power ay ayos din. Bagaman hindi pa rin katumbas ng Skeleton Warrior, kaya nitong magsagawa ng mga ranged attack na may control sa target na may 100% hit rate. Mas mataas ang epekto. Mabilis na nagkalkula si Lin Moyu at natuklasan niyang posibleng mas mataas pa ng kaunti ang attack efficiency ng Skeleton Archer kaysa sa Skeleton Warrior. Sunod, sinubukan niya ang bagong skill ng Skeleton Mage, Elemental Barrage. Wala itong trajectory, direkta itong sumasabog sa katawan ng target. Bukod dito, mayroon din itong control characteristic. Higit pa rito, kapag sumabog ito, nagdudulot ito ng pinsala sa loob ng 10 metrong radius mula sa target. May kakayahan itong atake sa isang lugar. Kahit na atake mula sa Skeleton Archer o atake mula sa Skeleton Mage, parehong hindi maiiwasan. Kapag na-control na, kailangan lang tiisin. Napakalaki ng lakas ng skill ng Skeleton Mage. Para patayin ang isang level 43 Wind Sprite, kailangan ng Skeleton Archer ng 6 na palaso, samantalang ang Elemental Barrage ng Skeleton Mage ay kailangan lang ng 3 beses. Pareho lang ang epekto ng dalawa.
Ang Archer ay nangangailangan ng 2 segundo para sa 6 na palaso, habang ang Skeleton Mage ay nangangailangan din ng 2 segundo para magpakawala ng 3 beses. Gayunpaman, pagdating sa burst power ang Skeleton Warrior pa rin ang pinakamalakas. Ang bagong skill na Berserk Barrage ay kayang patayin ang isang level 43 Wind Sprite sa Nightmare difficulty sa isang iglap. Pagkatapos subukan ng Undead Army, sinimulan ni Lin Moyo na subukan ang sarili niyang bagong skills. Sa pagtaas ng husto ng spirit attributes, pagtaas ng skill level, at dobleng bonus, mula sa comprehensive enhancement, ang lakas ng soul flame at bone spikes ay tumaas ng husto. Ang poison starburst ay maganda ring gamitin. Kapag isinama sa Curse of Senility, perpekto itong panggrupo. Kahit walang undead army, si Lin Moyo mismo ay may napakalakas na kakayahang atake at pumatay. Kung isasama pa ang undead army sa Curse of Senility, kayang niyang patayin ang lahat sa isang iglap. Sa loob ng Nightmare difficulty dungeon na ito, ang pagbaril ng Skeleton Archer sa mga Wind Sprite na nasa ilalim ng sumpa ay parang pagbaril lang ng ibon. Bawat palaso, isang patay. Pagkatapos ng pagsubok, lubos nang nauunawaan ni Lin Moyo ang kanyang combat capabilities. Huminga siya ng malalim. Maaari nang magsimula sa seryosong pag-clear ng dungeon. Masyado na siyang nag-aksaya ng oras sa Wind Elemental Dungeon, wala nang silbi, ang magtagal pa, kapag nalampasan na ang Nightmare difficulty. Tinago niya ang Undead Army, at agad na umalis sa dungeon. Ni-reset niya ang oras at pumasok muli. Opisyal nang nagsimula ang pag-clear ng dungeon. Umalis si Lin Moyo sa dungeon at pumasok muli. Ilang segundo lang siyang lumitaw sa dungeon hall. Gayunpaman, agad siyang nakilala ng mga nakabantay. Hindi umalis si Godlin. Mahigit 1 araw na siyang nasa dungeon. Hindi siya nag-clear ng dungeon, ano kayang ginagawa niya? Alam ko na. Tiyak na katatapos lang mag-job change ni Godlin, nagsasanay siya ng skills sa loob ng dungeon. Pero hindi ba't sa skill training room dapat magsanay ng skills? Siguro espesyal ang skill ni Godlin, kailangang sa dungeon sanayin. Nagkagulo ang mga tao, lumitaw ang iba't ibang hula at opinyon. Samantala, sinimulan na ni Lin Moyo ang kanyang pag-clear ng dungeon pagkatapos ng ikalawang job change. Napakalawak ng Whirlwind Plains, hindi man lang makita ang dulo nito. Kailangang pumili ng isang direksyon para sumulong. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na maliga. Ngunit para kay Lin Moyo, hindi ito problema. Ang dalawang grupo ng Undead Army ay kumalat isang malawak at walang katapusang hukbo ng 12,000 skeletons pumunta sa lahat ng direksyon. Ang mapa ng dungeon ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Lahat ng mga lugar na hindi pa na-explore ay unti-unting naging malinaw. Ang Platinum Tier Skeletons, ang control distance nila ay tumaas ng husto. Sa kasalukuyan, hindi pa alam ni Lin Moyo kung ano ang limitasyon ng control distance. 15 kilometro, 20 kilometro. Sa wakas, isang grupo ng mga skeleton ang maingay na nakarating sa gilid ng dungeon. Ang buong Whirlwind Plains ay bilog, may radius na mga 25 kilometro. Iisa lang ang uri ng halimaw sa loob ng kapatagan, ang Wind Sprite. Sila ay nasa grupo ng 3 o 4, kalat-kalat sa iba't ibang lugar sa kapatagan. Kung pagsasama-samahin, mahigit 1,000 rin sila. Paminsan-minsan ay mayroon ding mga Wind Sprite na nag-iisa. 1,000 halimaw na kalat-kalat sa isang bilog na kapatagan na may radius na 25 kilometro, sa katotohanan ay napakaluwag. Kung ang pumasok dito ay isang grupo ng 6 na tao, halos imposible nilang mapuksa lahat ng halimaw sa kapatagan na ito. Tanging ang Undead Army lang ni Lin Moyo ang makakagawa nito. Ang mga skeleton ay tumakbo sa buong kapatagan. Sa wakas ay natagpuan nila ang daan patungo sa susunod na yugto, sa gilid. Sa mga sandaling ito, ang mga Wind Sprite sa loob ng kapatagan ay ganap ng napuksa. Pagkatapos mapatay ang 4 na Wind Sprite na nagbabantay sa pasukan, wala nang natirang halimaw sa Whirlwind Plains. Sa sandaling ito,
Bahagyang yumanig ang dungeon. Bahagyang ngumiti si Lin Moyo, lumitaw ang isang ngiti. Nag-upgrade na. Alam niya ang mekanismo ng pag-upgrade ng Whirlwind Plains. Hindi ito katulad ng naunang Fire God Dungeon at Water God Dungeon. Para ma-activate at ma-upgrade ito, hindi kailangang pumatay ng mabilis, kundi kailangang pumatay ng malinis. Kailangan lang mapatay lahat ng halimaw sa Whirlwind Plains, at mag-upgrade ang dungeon. Sa mga sandaling ito, mahigit 1 oras nang nasa loob ng dungeon si Lin Moyo. Sa labas ng dungeon, ang mga estudyante ay nagpakita ng pagkadismaya. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi rin na-activate ni Godlin ang pag-upgrade ng dungeon. Mukhang hindi rin pala lahat kaya ni Godlin. May mga bagay din pala siyang hindi magawa. Sa bagay, katatapos lang mag-second job change ni Godlin. Bagaman may ranggo siyang God General, kumpara sa ibang God Generals, mas mababa pa rin ang tunay niyang kakayahan. Siguro noong nakaraang beses na nagtagal si Godlin ng 1 araw sa loob, iniisip niya talaga kung paano ay upgrade ang dungeon. May ilang nagsimulang mang-asar. Ang pagkabigo ni Lin Moyo ay nagdulot sa kanila ng kasiyahan. Mararamdaman ang matinding inggit sa kanilang mga salita. May ilang hindi gusto si Lin Moyo, ngunit mayroon ding nagsalita para sa kanya. Normal lang na hindi ma-upgrade ang dungeon. Kailan pa naging simple ang pag-upgrade ng dungeon? Sino ba ang nakakaalam ng lahat ng iba't ibang mekanismo? Nakapunta na ako sa Whirlwind Plains dati. Nakakagulat ang lawak ng mapa nito. Napakahirap talagang patayin ang sapat na bilang ng mga halimaw sa maikling panahon. Oo nga, kung kaya mo, bakit hindi mo gawin? Magkabilang panig, parehong naniniwalang tama sila at may kanya-kanyang katwiran. Biglang gumalaw ng napakabilis ang Whirlwind Dungeon entrance mechanism. Umihip ang malalakas na aipo-aipo, lumilikha ng umuugong na tunog. Ang malakas na hangin ay umikot sa loob ng dungeon hall at lumabas, umaakit sa atensyon ng lahat. Ang mga nagsasabi kaninang hindi kaya ni Lin Moyo ay nanlaki ngayon ang mga mata. Nag-upgrade ang dungeon. Nagawa talaga ni Lin Moyo. Ang mga laging panig kay Lin Moyo ay nagpakita ng tuwa, habang ang mga naiinggit kay Lin Moyo ay naging napakapangit ng itsura, tumalikod at umalis. Ang pasukan ng Whirlwind Plains, upgraded part, ay isa ring wind tunnel. Isang wind tunnel na may napakakapal na wind element. Naglakad si Lin Moyo sa hangin. May kaunting paggalaw sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang naglalakad siya sa bulak. Napakakakaiba ng pakiramdam. Tinago na ang undead army. Dinala siya ng hangin pasulong, lalong gumaan at naging payapa. Lumipad si Lin Moyo sa hangin, papalayo sa lupa. Ang Whirlwind Plains sa kanyang paningin ay paliit ng paliit, hanggang sa tuluyang maglaho. Sa harap ni Lin Moyo ay lumitaw ang isang bagong kapatagan. Hindi malaki ang bagong kapatagan na ito, mga 5 kilometro lang ang diameter. Kumpara sa Whirlwind Plains kanina, mas maliit ito ng malaki. Ngunit ang bagong kapatagan na ito ay lumulutang sa gitna ng himpapawid. Sa ilalim nito ay isang higanteng aipo-aipo. Ang aipo-aipo ay tumataas, lumilikha ng napakalaking lakas at sinusuportahan ang buong kapatagan. Nang makita ang tanawing ito, humanga si Lin Moyo. Gaano kalaking lakas kaya ang kailangan para makalikha ng ganitong sitwasyon? Ang tanawin sa harap niya ay lubhang nakakagulat. Ang aipo-aipo na nagbubuhat sa kontinente ng kapatagan ay parang isang himala. Ngayon niya lang naintindihan, ito pala ang pinagmulan ng pangalang Whirlwind Plains. Dinala siya ng hangin pataas sa kapatagan. Pagkatapak pa lang niya sa lupa, isang nakakaginaw na aipo-aipo ang direktang sumugod sa kanya, humahampas ng malakas sa kanyang katawan. Ang aipo-aipo ay humihiwa na parang talem. Nagliwanag ng husto ang bone armor, gumagawa ng kumakalansing na tunog. Hinaharangan ang aipo-aipo. Humakbang si Lin Moyo ng ilang beses pasulong, binalewala ang aipo-aipo. Sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang kapatagang ito. Dito, saan man ay may aipo-aipo, makakapal na aipo-aipo.
Walang halimaw. Biglang napatingin si Lin Moyo sa Aipo-Aipo na patuloy na humahampas sa kanya. Ngayon niya lang naintindihan, ito pala ang kalaban. Lumipad ang detection. Whirlwind Spirit, Monster, Elite, Hell Difficulty, Antas, 44 na lakas, 40,000 bilis, 40,000 espiritu, 10,000 katawan, 50,000 skill, Whirlwind Attack katangian, Wind Element Immunity, Physical Body Immunity. Nag-upgrade ang dungeon, lumakas din ang mga halimaw sa loob. Ang Hell Difficulty Elite Monster sa level 44, ang kabuuang attributes ay umabot na sa 140,000. Ang Constitution ay umabot sa 50,000. Idagdag pa ang dobleng immunity sa parehong wind element at physical body, na naging dahilan para mawalan ng silbi ang mga Berserk Skeleton Warrior. Ang attack power ng mga Skeleton Archer ay hum-in na rin ng malaki. Mabuti na lang at mayroon pang mga Skeleton Mage. Hindi lang iyon, ang ganitong uri ng purong elemental na halimaw ay walang bangkay, kaya hindi magagamit ang corpse explosion. Si Lin Moyo ay veterano na, maraming karanasan. Alam niyang kailangan lang silang patayin isa-isa. Pag-isip pa lang niya nito, lumitaw na ang Undead Army. 4,000 skeleton mage ang nagsimulang pumatay ng mga halimaw. Sa ilalim ng skill boost mula sa Shaman General, ilang beses lang ng elemental barrage ay kayang ayusin ang isang whirlwind spirit. Ang buong hukbo ay nagsimulang lumaban ng mabilis. Walang pakialam si Lin Moyo kung may hadlang man o wala, buong lakas pa rin siyang sumulong. Saan man pumunta ang Undead Army, ang mga whirlwind spirit doon ay mabilis na napupuksa. Nakikita ni Lin Moyo na sa likod ng daan-daang whirlwind spirit ay may isang palasyo na lumulutang sa gitna ng himpapawid sa malayo. Malalaking tipak ng bato ang nakalutang din sa gitna ng himpapawid, bumubuo ng 100 sa himpapawid patungo sa palasyo. Nag-uunahan ang Undead Army pasulong, mabilis na nakarating sa harap ng daan. Ang mga skeleton ay mabilis na tumalon sa mga tipak ng bato at dumiretso patungo sa palasyo. Sa mga sandaling ito, tumaas na ng malaki ang agility attribute ni Lin Moyo. Bagaman hindi pa rin katumbas ng Berserk Skeleton Warrior at Skeleton Archer, mas mabilis pa rin siya kaysa sa Skeleton Mage. Tumalon din siya, mabilis na gumalaw sa mga bato, at pumunta sa direksyon ng palasyo. Pagtalon pa lang niya sa panlabas na hagdanan ng palasyo, isang higanteng kamay ang direktang sumugod sa kanya. Ang kamay na iyon ay ilang beses pang mas malaki kaysa kay Lin Moyo. Ang malakas na hangin sa palad nito ay walang tigil na umuugong, parang isang matalim na talem. Hindi umiwas si Lin Moyo, hindi rin tumabi. Ilang Berserk Skeleton Warrior ang lumitaw sa tabi niya at sabay-sabay na nagpakawala ng skill, dala ang malalaking palakol, sumugod pataas.